Kinonfront ang boyfriend ng Kapuso star na si Glyza De Castro. At ngayong araw ng mga puso, meron daw silang aaminin. Eksklusibo dito sa KMJS. Do you know me? Pagkatapos ng sunod-sunod niyang proyekto noong 2018, ang Kapuso actress na si Glyza De Castro, aminadong nalobat. Ano ngayon ang balak mo? Kaya pansamantala niyang tinakasan ng syudad at nag-recharge sa Siargao. Dito hindi lang daw peace of mind ang kanyang natagpuan, pero maging ang Irish national na si David Riney. Medyo nakita ko lang na, ay, parang cute to. Sobrang ganda siya. I was just blown away. At ngayong Valentine's Day, sina Glyza at David may aaminin. Eksklusibo dito sa KMJS. We're just waiting for the right time. Okay. We just wanted to announce that. Pero bago ang kanilang big reveal, balikan muna natin ang kwento kung paanong ang kanilang mga puso pinana ni Cupido. High school pa lang si Glyza, fan na raw siya ng mga western boy band. Parang mga 13 lang yata ako. Nung bata ka kasi, meron kang parang illusion na, ay, boyfriend ko si ganito, ganyan. Ito, akin si Nick Carter, ah. Parang ang surreal nung itsura niya rin talaga. Ay, blue eyes, ganyan, grabe. Fast forward 2018, ang mala fairy tale wish ni Glyza nagkatotoo nung nakilala niya ang Irish businessman na si David na first time noon bumisita sa Pilipinas para magbakasyon. May pinatugtog siyang song, isa yun sa mga favorite songs ko nung high school. Oh my God, parang talaga siyang boy band member. Naglalakad sa daan, wala ka bang napapansin? Bigla-bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Sobrang ganda siya. I was just blown away. It just felt right. Yeah, we had so much in common. Matapos ang kanilang Siargao encounter, si David nirebook ang ticket niya sa Cebu, Maynila para yayain si Glyza sa una nilang Valentine's date. Sa puntong yon, formal na niyang niligawan ang aktres. Kapag nasa tabi mo, ang puso ko ay kay saya. Parang ayaw ko nang matapos pagkapiling ka. Si David niyakap din ang kulturang Pinoy. Susubukan kong suriin kung ano-ano na yung mga natutunan niya. Kapatid, Brother or sister. guro, Teacher. nagwawalis, Clean. To clean. Wawalis. or sweeping. Okay, I can With accept the that. wireless ting-ting. Inaral magtagalog, kumain pa ng balot at nag-drive pa ng tricycle. Pero kalaunan, kinailangan ng umuwi ni David sa Ireland. Gayunman, tuloy pa rin ang panunuyo niya sa dalaga. Hello, just calling to say hi and I hope you're okay. Aminado mang tila nahuhulog ang loob kay David, si Glyza, meron pa ring pag-aalinlangan. Yung parents ko kasi medyo, yun nga, conservative sila and may experience sila sa past relationships ng mga tito-tita ko na hindi maganda pagdating sa mga foreigners. Extremely nervous asking the question. I was confident she'd say yes. Sabi sa akin ng kaibigan ko, ano bang mali dun? Nang napaisip ako na, sige na nga. Araw-araw kitang kasama sa lungkot at saya'y nandyan ka. Kung ikaw ay mawawala o paano na? Dito na raw ipinakilala ni David si Glyza sa kanyang mga magulang sa Ireland, kung saan nagbakasyon si Glyza ng 3 buwan. Pero dahil kinailangan ding umuwi ni Glyza sa Pilipinas, nag-LDR o long distance relationship sila. Kung mahirap mag-maintain ng relationship, mas mahirap kapag ka-LDR. Ano kaya baka mamaya meron siyang ma-meet? Ang dami mong questions kasi ang layo niya. Ang naging instrumento ni na David at Glyza sa mga panahong magkalayo sila, isang notebook kung saan nila sinusulatan ang isa't isa. Hello there.
Just wanted to say a big thank you for keeping up with me. There is no one I'd rather go through this with than you. Babasahin ko yun kapag nakaalis na siya. Kapag nasa Ireland ako naman yung susulat dun sa notebook na yun, babasahin yun kapag nakaalis na ako. Oh, tayo ay forever. Kahit malayo ay getting stronger. Dahil para sa akin ay the distance wouldn't matter. Hanggang tuluyan nang nag-lock ang kanilang mga puso nung si David nag-propose na ng kasal kay Glyza. It's better. Oh, tayo ay forever. Kahit malayo ay getting stronger. Dahil para sa akin ay the distance wouldn't matter. Pero hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Hindi kami makapagplano dahil nga wala siya dito. Ang hirap na laging video call. Baka ganito, ang hirap. Huwag na lang kaya. Kinukuha nilang visa to enter the country is usually a tourist visa, and because of the restrictions during the pandemic, nagkaroon po ng difficulty. Nagbago ang plano ng dalawa. Si Glyza ang pumunta ng Ireland at sa isang pribadong seremonya, sina David at Glyza We just wanted to announce that we're married! Yay! matapos ang 4 na taong relasyon, ang false positive actress na si Glyza De Castro at ang kanyang longtime partner na si David Rainey, ikinasal na sa isang intimate wedding sa Ireland, Oktubre pa pala noong 2021. Be faithful only to him so long as you both shall live. I do. For richer or poorer, in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful only to her so long as you both shall live. I do. We're just waiting for the right time. David is a very private person. We just wanted to celebrate it for ourselves with the family. Ang kanilang pribado at tradisyonal na kasal ginanap sa Northern Ireland. Background ang isang kastilyo na naging location din ng Game of Thrones. It was a small ceremony. Yung mga traditions na ginawa namin doon was yung hand fasting, an Traditional Irish tradition, which means really tying the knots. We didn't do the exchange of rings kasi we wanted to save that here. Plano pa rin daw nilang magpakasal sa simbahan dito sa Pilipinas. Meron tayong preconceived notion na yung lalaki dapat siya yung mas nagdadala or mas nagmamaneho ng relationship. Pero dapat kayo pareho yung nasa driver's seat. There is no pattern sa relationship. Every relationship is unique. Same element lang natin. Lahat ay love. Sina David at Glyza, pinatunayan na walang malayong distansya at pagkakaiba ng lahi ang pwedeng humarang sa mga pusong nakatakda at nagmamahalan.